Opportunity na nabigyan na naman po ako ng pagtitiwala na makapaglatag ng isang mensahe po. Okay? So hindi po ako magsusulat kasi may rules dito sa Pasay. No? Yun daw ang Bible study na pwede magsulat. Pagka message daw po, wala kang karapatang magsulat. So anyway, our worship today was very serious, right? Nakita ko kanina yung atmosphere. At nakita rin natin yung self-examination dun sa series of worship. At napansin namin kanina, napakaganda ng point dun eh. Yung justification was really available in the Old Testament. Tama ba? Napakaganda. The just shall live by faith, right? So maganda yung istorya ni Lot eh. No? In spite na siya ay, alam niyo, pag nandito, kinakabahan ako. Alam niyo, sa Pasay po, dito po ako nag-aral eh. No? Kasama ko yung mga yan. Dito rin po ako nahubog. Brother Jim, Brother JR, Senior, and anyway, tuloy po natin. Pasensya na kayo, nasa puso ko yun eh. Ano, we miss you so much. So, salamat din sa mga kabataan. Kasi yan po yung pangarap namin, di ba, Brad? Na sino magmamana? Para yung kanina, no? Yung heirs. Okay, so tuloy natin yung serious na worship natin and self-examination. So dito, establish natin yung divine ano, expectation of worship. Yun yung ini-establish natin. Kaya very, very serious, right? So bigyan mo ako ng limitasyon, ha? Ako, pag nakahawak ako ng mic, hindi ako bumibitaw. Totoo po yun. Minsan, sinasamantala ko yung pagiging matanda ko. Okay, so establish natin dito yung kaya tayo sumasamba ng seryoso. Ano po? Para maging divine yung ating worship. Alam po ninyo, uh, ano ba ang tinatawag na the book of worship? Bigyan natin ng aklat. No? O siguro, maliwanag naman yung kanina eh, di ba? So, the book of worship, siguro yung Psalm. The book of Psalms. Ilan ba ang chapter doon? 150, no? 150 Psalm. Pero mag-umpisa tayo sa verse chapter 1. Tama? Psalm awit chapter ano? Ayun siguro. Okay lang. Sabi ko kasi bawal magsulat. Salmo kapitulo 1. Okay? So sabi po rito, kukunin ko muna yung ating larga vista. Sabi rito, verse 1. Siguro, lagyan natin ito ng konting pamagat. You know? Yung chapter 1, uh, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito yung worship. No? Unang-una, sa ano to, sa background nito, brother, yung Temple of David. Diba? Okay. So, before we enter doon sa Temple of David, so sa panahon natin, yan yung church. So, the natural and the spiritual Temple of David. Alam natin may gate. There is a gate. Yeah? Alam po ninyo, meron, sa gate, meron doorkeeper. Amen? Meron wala? There is. Meron doorkeeper or gatekeeper. Ang tawagan. Gatekeeper.
Ito yung chapter 1, verse 1. Kasi 150, brother, di ba? Nag-start siya sa 1. Kaya nilagyan natin ng salitang, ito yung pinaka-gatekeeper. Kami, kinakabahan pa ako, no, Jean? Sabi rito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Pamilyar sa inyo yung mapalad, right? Chapter 5, no? Ng Matthew. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Maganda yung lesson kanina. Malakas yung influensya talaga eh, di ba? Diba? Sabi nga, huwag kayong makibahagi sa kanila sa New Testament. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan na nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoyan niya na itinatanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Huwag niyo kakalimutan yung principle sa chapter 3 na Ecclesiastes, di ba? Ano yun? May bawat panahon, may kapanahunan. Principles po yan. Sabi rito, pagdating ng kapanahunan anya, magbubunga sa kanyang kapanahunan. What you saw, you will reap, right? Anong tinanim mo? Anihin mo. That speaks law. Hindi natin pwedeng baguhin mo. Speaks law yun. Okay. Pwede ba natin pakialaman yan? Never. Kaya huwag kayong maniniwala sa karma-karma. Alisin yun. Kasi bukang bibig ng mga Kristiyano yan, karma, karma. No. Meron tamang, di ba? Tamang wisdom na binigay doon sa atin. Pasensya na kayo, matanda ako. Ha? Sisirban ako. Nadadala ako ng aking no, love do sa inyo. Nagbubunga ng kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. What? Gaya ng damo na natutuyo. Ano pa ang sabi? Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Wow! Victorious di ba? Ito yung awitin ng pagtatagumpay. The Book of Psalms. The Song of Victory. Kaya nga pag-aawit kayo, huwag malungkot, di ba? Hi! Ito yung isang uri ng ano to ng siguro ng taong sumasamba. Yung pangalawang uri, sabi, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng familiar kayo dyan yung ipang tinataboy. Diba? Siguro sa Book of James, ano? Ano ba yung ipa? No, halo. Wala laman. Wala laman. Tama? Pag hindi pa, boom. Maganda yung lesson kanina. Yung self-expectation, self-examination. Ipa ka ba? Sorry. Sorry po, ano. Minsan nahingiti tayo di ba? Pag dinadala natin sa joke Ipa ka ba? Hindi naman siguro, no? Okay. So pinag-uusapan na kasi natin dito yung kanina binanggit ni brother, yung buhay ni Lord. Sila po ay mga manananim, mga Ilocano, ha? Batanggenyo, ha? Ang hilig sa pagtatanim. Kaya pinag-uusapan dito yung nagtanim, ano, binunga, di ba? Doon sa background. So tuloy po tayo. Kaya't ang masamaan niya, hindi tatayo sa hukuman.
Ano yun? Perishing, right? Perishing. Under judgment eh. Ni ang ni sa kapulungan ng matuwid. Sa English to yung congregation of righteous. Congregation of righteous. The church. Right now, we are congregating, right? Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. What? Bakit sinabi yon? Na ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Who made us righteous? Come on. Who? God. Not me, not you. Right? God. God made us righteous. Siya nakakaalam kung tayo ay ano. Okay? Ngunit, mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Talagang yung tatayo sa hukuman eh, ano sabi? Magdadanas ng ano, kapahamakan. Whew. Kaya merong free choice, no, brother. May pagpili. Mag-iingat tayo. Pagpili. Kung saan tayo tatayo. Pero dito, niliwanag ng writers, doon sa congregation ng matuwid, both righteous and unrighteous stood up. Stood up. Nandito. Tama ba yan? Sabi rito sa 2:11, kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig with tremble. Kung anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-anak. Sino yung kinakausap? The righteous and the unrighteous. Inside the congregation, inside the temple. Sino in charge? The gatekeeper, right? He knows who is the righteous and the unrighteous. Tama hindi? God knows. The Holy Spirit put this. No? Bakit ko binanggit yung Holy Spirit? Pagka out of order, siya yung nag-aayos ng lahat ng bagay na walang kaayusan. Kahit yung kaisipan natin, titignan natin yan. So pumunto lang ako doon, at dito, nilagay ng Panginoon, o nilagay ng Holy Spirit, kumilos ang Espiritu Santo doon sa congregational worship, na kinabibilangan ng matuwid at ng di matuwid. Kaya there are two kinds of worshiper, di ba? Dalawa. Kaya nga ginamit ko yung self-examination. So let us proceed. There are two kinds of worshiper. Matuwid at di matuwid stood up and God said, I know who you are. Ano sabi ng gatekeeper? I know who you are. Kilala ko kung sino ka. Mas maganda yun, di ba, sister? Kinikilala tayo ng Diyos kung sino tayo.
Importante yun eh. Kung tunay tayong mananamba o tama, itong mahirap sa akin, marami akong side trip, brother, kaya tumatagal ako eh. Kaya sabi niya, gusto kong ipaalam sa'yo, you are not belong to this assembly. Sabi ng Panginoon, dun sa unrighteous. Ano sabi sa kanya? You go to, hahatulan ka ng Diyos. Kaya ito yung nilagyan natin ng pamagat na the gate, ano? The gate to worship. Ano ba ang expect ng Diyos sa atin bilang worshiper? To be true worshiper. Tama? To be true worshiper. And God stop the wicked. Kaya nga sinore out niya eh, di ba, brother? Bakit ka nagsusore out? Para piliin mo yung true worshiper at yung hindi true worshiper. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Yung mga pumapasok sa templo ng Diyos na sumasamba. Ang sabi ng Diyos, do you belong here? Kabilang ka ba dito? So sa congregation, meron tinatawag na inventory. Tama? Inventory. Nag-iinventaryo ang Diyos. Ini-inventaryo tayo ng Diyos. Tama po? Bakit? Kasi very serious yung worship. Sapagat ini-establish natin dito o ini-establish ng Diyos ang divine, ano yun? Ano yun? Expectation of worship. Yun yung ini-expect ng Diyos eh. Di ba? Yun ang inaasahan ng Diyos. So, sasamba tayo sa Espiritu at sa saan? Kailangan dumaloy sa atin yan. The Spirit and Truth. Ginamit ko yung dumaloy eh. Ibig sabihin, mag-penetrate sa atin. Mag-penetrate sa atin. Kung paano kumikilos ang Holy Spirit sa atin. The Triune God. Okay. Let us read 2 Timothy. Ito po ay sulat ni Paul sa preacher o doon sa evangelist na si Timothy. Samahan po ninyo kung bumasa. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ngunit ikaw, Anya, Timothy, maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng kahirapan. Ganpanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos. Fully. Ano sabi? Gawin mong lubos. Hindi kulang. Lubos, fully. Ang alin? Ang iyong ministeryo.
So ito po ay katungkulan ng mga preachers, mga evangelists, no, na magampanan namin ng lubos ang gawain namin sa paglilingkod upang ma-establish yung divine expectation of worship. Maging matinuan yan. Ginamit yung salitang matino. Siguro, brother, ikaw tayo yung preacher, yung gumagampan doon sa salitang gatekeeper. So tuloy po tayo sa 4:17. Ngunit, anya, ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko at ako'y pinalakas niya upang sa pamamagitan ko ay ganap puli na maipahayag ang mensahe upang mapakinabangan ito ng lahat ng mga hintil. Kaya't ako'y iniligtas sa bibig ng ng leon. He was protected. Diba? Nakita niyo yung God's providence sa mga taong matuwid na tumatayo sa landas ng Panginoon. Meron tayong protection eh. Pero dun sa unrighteous, ano sabi? Perishing. Parurusahan. Kaya ginamit natin yung chapter 1 verse 1 and 2. So, shortcutting ko na po. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, God knows true worshiper are. Let us examine ourselves. Are we? Tama ba? Are we? Naalala ko yung Matthew 7, brother. Familiar sa inyo yung Matthew chapter 7, di ba? Yung Broadway and makipot na daan at maluwang na daan. Basahin natin yon para mabilis tayo. Nagbabawas po kasi ako kasi pag napasarap ako. So, Christ's invitation doon sa gate, no? Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Inulit na naman yun. Marami anya ang pumapasok doon. Many. So, reality ito. This is reality. Diba? Tinuro ko in John chapter 6, the feeding of the 5,000 people. Pinagaling ko kayo eh. Kanina binanggit yung influence ng community, influence ng media. Yun ang issue eh. Di ba, brother? Prosperity and health gospel. Kung tawagan ng iba yan, pragmatism. So, nai-influensyan tayo. Tama yun. Even Christians. Minsan, yung mga iba, lumalabas nga eh. Eh dito daw, anya ay walang concert. No, gumaganap tayo ng seryosong pagsamba sapagkat ini-establish nga natin yun eh. Alright, tuloy tayo. Makipot from the mouth of Jesus, makipot anyang pintuan, masikip ang daan patungo sa buhay. Kakaunti ang nakatatagpo. Alam niyo si Jesus, hindi hindi crowd pleaser. No, brother. Hindi siya headhunters. Laging tatanim natin sa isa. Hindi para mayan ito. Di ba?
Ano pa ang sabi? Mag-ingat kayo, anya, sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay God. Dito sa Matthew chapter 7, 13 and 21. The many and the few. Tama? Saan ka? Gusto mo ba sa many or do sa few? Eh? Oh. So dapat dapat clear yung ating anib. Tama? Klarong-klaro. Ha? Na-influensyahan ka lang sabi nga. Hindi po ganun. Sapagkat seryoso po yung pagsamba natin. Di ba? Siniseryoso rin natin yung self-examination. Examine yourself. Pag in-examine natin, ano lalabas? Yung simple nature mo, right? Tama, tama. Tama hindi? Sagot. Wala ibang lalabas. Yung pagiging makasalanan mo. Okay? So alam mo ngayon kung saan ka tatayo at kung saan ka nakatayo. Yun ang point dito. Eh. Klaro, no? Hanggang ano ba ako, brother? Nagsa-side trip na naman ako. So merong mga Broadway church. Ha? Hello? Merong mga Broadway churches. Tama, brad? Ang dami niyan. Nagkalat. Tayo, ano? Buti nga, maganda na yung kapilya natin, brother. Ha? Kaya tuwa ako eh. Dati, pag umakit ka, hazardous na, di ba? Dilapidated na. Tinignan ba ninyo yun? Sagot. Di! Kaya lang kayo nalipat because of the safetyness, right? So, ang hirap akyatin nung araw, di ba? No? Dirty pa. Alam niyo naman yung bahay na matagal na, iba na amoy niyan. Amoy umok na yan. Di ba, brother? Kami pa yung nagtatakpi ng mga butas dyan. So, yun tayo eh. Di ba? Yun tayo. Kaya nga, masaya ako. Pinumbida na naman ako ni Brother Darwin. Kasi nagbabalik tanaw ako eh. Ako yung taong mahilig magbalik tanaw. Okay, so maliwanag, no? Pinakita dito ni Jesus yung broad charts, di ba? Churches at yung mga nandun sa iglesyang makipot-andaan. Okay. Jesus said, John chapter 10, I know my sheep, right? Tama? Tama? Darwin? I know my sheep and my sheep knows me. Vice versa. Amen? Tama po? Ay, importante yun, di ba, brother? Kilala ka ng gatekeeper. Baka mapalabas ka. No? Pero hindi naman siya nagtataboy, kundi nagpapapasok. Tama, brother? Like Peter. The failure and success of Peter. Kanina, naaalala ko yun. No? Okay. So dito, kailangan natin yung regeneration and transformation. Okay. Kailangan nare-regenerate tayo. Siguro din sa Romans chapter 6, di ba? Transformation, di ba? Parang ano ba yung laruan transformation? Nababago yung anyo. Ha? Tama? Kaibigan ko sa hindi, yan ka pa rin. So, kailangan natin ng transformation. Tama ba? Sino magta-transform sa atin? Tanong ko na naman sa inyo. Sino? God. Not you, not me. Tama hindi? Okay. Efeso
chapter 14. Chapter 4, 14. Punta tayo sa New Testament. Kaya sa kanina natuwa ako yung regeneration tsaka yung justification available na rin sa Old Testament, no? Then also sa New Testament. Okay. Efeso ano? 4. Thank you, Peter. Verse ano? 13. Tama ba? 4:30 ba, brother, sister? 14, 4:14. Ano sabi niya? Sa ah, kalipunan ng mga taong matuwid. Sa church, tayo'y huwag nang maging bata pa. Tinatangay, ipangay, no, brother, no? Tama? Tinatangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng araw. Sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang pandaraya. Ito yung nakikita natin sa media, sa community natin, sa school. Kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Speak the truth in love. Tama, engineer? Lumayo tayong lahat sa Kanya. Lumago, sorry. Lumago tayo lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatwid ay sino? Kundi nasa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti ay nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng kanyang sarili. Maganda itong binabanggit ni Apostol Pablo ito. Kaya't sinasabi ko ito, sabi ni Paul, pinatotohanan sa Panginoon na kayo hindi na dapat lumakad pa na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. Ano to tawag dito sa isip na to? Parang depraved mind. Walang saysay na pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pag-unawa, palibas ay nahiwalay sa buhay na Diyos. Kanina, pumili kayo ng mapapangasawa ninyo, pumili kayo ng magiging kaibigan ninyo. Dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sila ay naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri na dirty, di ba? Kadiri yung attitude natin before yung old self. Kaya sabi rito, ito'y command, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. At magbago sa espiritu ng pag-iisip. Na kayo'y maging bagong pagkatao na nilalang ayon sa katwangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagat tayo'y yan ang problema natin, yung kasinungalingan. Minsan tinanong kami ni Brother Jim, bakit ka nagsisinungaling? Hindi po kami makasagot .
Sabi ng matanda sa amin, oh, paano yan? Nagsisinungaling ka, hindi mo alam bakit ka nagsisinungaling. Meron pang isang tanong, paano ka nagsisinungaling? Oh, dami naman tanong. Ibig sabihin, pinag-iisip kami ng matanda eh, di ba? Ganon kadilim ang isip natin before, hindi natin alam. Kasi nadaya yung depraved mind. Binabanggit yan sa Romans chapter 1. Yung abandonment, ano yung curse of abandonment. God gave them up. Ang tawag po doon, curse of abandonment. Ibinigay na sila ng Diyos sa mahalay nilang ano. Under judgment, kaya totoo yung sinabi nito. Hinatulan na sila ng Diyos. Totoo po yan, yung mga taong yan. Homosexual revolution. Hinatulan na sila. Kaya nga, God gave them up. Ang tawag po doon, uulitin ko, ano? Curse of abandonment. Calamity, meron din. Diba? The sowing and reaping. Curse din yan. Kaya nga, ano sabi kanina, brother? Madaling mag-alab ang Diyos. Madaling humatol. Amen? Napakadali. For our own good. Amen? Tama? Why God allow those happen? It's a big question. Why? Bakit? Para makita natin yung kalawalatian niya. The glory of God. Yun ang punto rin dito eh, di ba? Pinapairal niya yung paghatol. God is righteous and just. God is just. Kasi minsan hindi tayo nagkakaintindihan doon sa righteous and just eh. Di ba? Fair. God is fair. Sinong anak ang hindi pinapalo ng Diyos? Sinong anak ang hindi pinapalo ng kanyang ama? Alright, tuloy tayo. Kaya rito, ano sabi? We are new creation. Di ba? Doon sa chapter 6 ng Romans. Basahin na natin. Fast. Yan na naman tayo kasi baka mapituhan na naman ako. Madalas po ako kasi mapituhan eh. Chapter 6. Kaya ano sabi dito? Hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat na mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay mga nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan. Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makalalakad sa panibago, the newness of life. Kaya hindi tayo ang nagbago sa sarili natin. God. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling ano. Nalalaman natin, ganda yung word niyo. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa, power, at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Salamat sa Diyos. Diba? Inilayo tayo doon, ibinukod tayo.
Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula saan? Ano sabi? Pinalaya na tayo saan? Pag sinabing pinalaya ka na sa kanalan, ano ibig sabihin? Hindi mo na siya Lord. Tama? Tama hindi? Jesus is my Lord. Saan ba tayo galing? Bondage of sin. Tama? Kaya ginamit sa Old Testament yung redemption, yung parang ano to yung para kang isinalay, di ba? Tinubos, di ba? Yung salitang redemption. So, let us proceed. Kaya sabi sa Deuteronomy, punta tayo sa Deuteronomy. Nagbabawas na po ako. Deuteronomy chapter 30. Ito po maganda ito, yung tungkol sa heart. So tayo dito sa heart. Deuteronomy chapter 30. Natatandaan nyo to? Anong banggit dito? Verse ano ito? Verse 6. Tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso. At ang puso ng iyong binhi. Oh. Upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo. Upang ikaw ay mabuhay. Bakit? Bakit kailangan, pag sinabing circumcise, operation yun, no? Parang surgery, right? Tama hindi? Cut. Bakit? Many diseases. Maraming diseases sa mind natin. Kaya hayaan natin ang Diyos ang ano, magbukas ng atin. Sabi nga sabi ng ibang scholars, yun daw isip natin parang planeta, ikot ng ikot, hindi mapakali. No. At hindi lang ganon, maraming mga diseases, kailangan matanggal yun ng Diyos. Diyos ang magtatanggal. Kaya sabi nila, cut the disease in our heart. Para ano? To obey. Tama? Ang kasalanan na nagpapatigas ng puso natin. Anong sabi sa Jeremiah? Ang kasalanan ng tao ay nakaukit ng diamante. Diamond. Alam natin yung diamante, pagka ginamit mo sa pang-ukit, yung pinakamatigas na bakal. Kaya yan yung ginagamit po doon sa dredging. Dredging yung pag-ukay doon sa matitigas na bagay. Ganong katigas ang puso ng tao. Kailangan circumcise. Kailangan tuliin ang puso ng bawat isa sa atin. Seryoso hindi? Very serious. Seryoso ang Diyos sa ating pagsamba. Kasi gusto niyang ma-establish yung paulit-ulit yung sinasabi. Okay. Pas. Jeremiah chapter 24. Malapit na po. Kayo na po ang magbigay ng konklusyon kasi hindi ako aabot. Jeremias chapter 24 verse 7. Pakibasa na lang po pag nakita niyo. Jeremiah 24. Ayun. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa Israel. Gaya ng mabuting igos na ito. Gayong ito ituring na mabuti ang mga bihag mula sa Huda na aking pinaalis mula sa dakong ito patungo sa lupain ng Kaldiyo.
Sapagkat itinoon, sabi dito, ko ang aking pagtingin sa kanila. Saan kanino nakatuon ang paningin ng Diyos? Sa kanila para sa ikabubuti. Kanino nakatuon? Sa atin. Ang mata ng Panginoon nakapokus. Kaya nga alam ng Diyos ang isip natin eh. Kapag tayo'y sumasampay. I know who you are, sabi niya. Ano ang sabi? Para sa ikabubuti natin, anya. At ibabalik ko sila sa lupain ito. Itatayo ko sila. And upon this rock, I will build my church. Nabuwal eh. At hindi ko sila gigibain. Itatanim ko sila. At hindi ko bubunutin. Ano yun? Security yun. Di ba? Promise of security among the people of God. Amen? Maliwanag po yun. God said. Diba? Bibigyan ko sila ng puso na kikilala sa akin. Yung mapalad tayo, kumikilala tayo sa Diyos eh. Di ba, brother? Paano yung hindi? Nasa paghatol. Di ba? Baka kala nyo paghatol ng Diyos. Ba, hindi pinagtatagal yun. Hindi nagbibiro ang Diyos. Di ba, brother? Para sa ikabubuti mo yun. Sapagkat ako ang Panginoon. I am the Lord, your God. Authority yun. Sovereign Lord. Dapat pangawakan natin yun eh. Di ba? At dapat talaga. Siguro kaya tumatanda na tayo rito. Di ba? Kaya tayo naririto. Nag-journey. Di ba? Ano sabi dito? Sapagkat ako ang Panginoong mong Diyos at sila'y magiging aking bayan. At ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng buong puso. Kita nyo, manunumbalik sa kaya yung paglilingkod sa Diyos nasa puso. Ngunit ganito ang sinasabi ng Panginoon tulad ng masamang igos na kasamaan ay hindi makakakain. Ezekiel 11. Binamadali ko na. Ayoko mapituan eh. 5 minutes? Thank you. Nag-iingat na ako kasi na-penalty na ako. At kapag sila'y pumaroon, kanilang alisin ang lahat ng karumal-dumal na mga bagay roon at ang lahat ng kasuklam na yun. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Pagkatapos na ikat, nilinis, papalitan ng bago, new heart, new soul, new affection. Yun yung point dito eh. Diba? Kapag ikaw ay nanunumbalik sa nila. 5 minutes po ako. Ano sabi? Aalisin ang batong puso sa kanilang laman. Hindi lang yung disease eh, no brother? Pati yung batong puso, aalisin ng Diyos. Woo! Awesome God, right? Mapalad tayo. Diyos ang nag-alis ng batong puso ng bawat isa sa atin. Very serious, right? Ano pa ang sabi?
At aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila'y makasunod sa mga tuntunin at maganap ng aking mga batas at magawa ang mga iyon. Sila'y magiging aking bayan, ako'y magiging kanilang Diyos. Ngunit tungkol sa kanila na ang puso ay sumunod ayon sa mga karumal-dumal na mga bagay sa kanilang mga kasuklam-suklam, aking dadalhin ang kanilang mga gawa sa ibabaw ng kanilang sariling ulo. Kumbaga sa puto, kinuha mo, dumuri pinukpok. Sakit nun, di ba? Di ba, kung kinuha dito nila dito, anong kinuha? Ngunit tungkol sa kanila na ang puso na sumusunod sa kanila. Ano sabi? Aking dadalhin ang kanilang mga gawa sa ibabaw ng kanilang sariling ulo. Sabi ng Panginoon. So thank you po. Sana makaragdag po sa atin to yung kaligtasan, yung regeneration, sanctification. Alam po niyo, mahalaga ito di ba? Ito yung ano this is the law of a new heart. Okay? Ito yung bagong utos sa bagong puso. Okay? Kaya sabi, serve your God with all your heart, with all your mind, tama? With all your soul. Ihandog ninyo inyong sariling buhay. Chapter 12. Anong component ng batad ng body natin? Body, physical body, spirit, soul, and mind. Tama? So, thank you po. Kayo na po balang mag-summarize niya. At hindi na po tayo aabot. Thank you, Brother Darwin. Kuya, isang